Dahil mawawala kami ng ilang araw, nagbanding muna kami kasama si baby dahil mamimiss namin talaga siya. So nag-grab lang kami papuntang NAIA Terminal 3 and mga tanghali to parang 11:30, wala namang traffic. And then yan, pagdating namin, nagbayad agad ako ng travel tax, 1,600 sa adult and kalahati naman sa bata. And as you can see, sobrang excited kami and happy na kami ay makakalabas ng Pilipinas. So ayan, habang naghihintay, nanonood muna kami ng Airbender with my baby. And ayan siya, happy, first time makasakay ng eroplano. After 2 hours, nakarating din kami dito sa Kota Kinabalu Airport. So medyo nagtitrigger na naman yung asthma ng anak ko. Kaya naman, ayan, buti na lang dala ko itong aming inhaler. So nag-puff, 2 puffs muna siya. And good thing, nagdala rin ako ng jacket. No, silang dalawa ng mag-ama ko nagdala ng jacket. Ako hindi ako nag-jacket. Sabi ko, no, hindi ako magdadala ng jacket dahil Singapore ay mainit. Pero hindi mainit sa airport. Kaya naman ako ay nilamig. So, ayan, nakarating nga kami dito ng 2:30 a.m. So, ang aming biyahe was from Manila to Kota Kinabalu. From Kota Kinabalu to Kuala Lumpur. Nag-plane kami. So, bali 1 day kami dito sa Malaysia and then kinabukasan, we will go to Singapore by bus. Bago kami bumiyahe, papuntang KLCC Central, nag-snack muna kami. Good morning from the beautiful city of Kuala Lumpur, Malaysia. Nakaganda nitong condo niya dahil talagang overlooking Petronas Tower. Sobrang ganda dito sa lugar niya. Sarap naman talaga mag-emote dito, lalo na sa umaga. Oh? And walking distance lang literal yung Petronas Tower sa place niya. And ang gusto ko dito is hindi siya puro buildings. No, may greens din. And ayan, pinagkape niya kami. Pinatikim niya sa akin itong Old Town. Masarap. Ito rin, masarap din yung super coffee na yan. And ayan, ang first agenda namin was Batu Caves. So it's 20 minutes travel. Nakakatawa kasi yung Grab driver namin is a Pinoy. But medyo nagkaroon lang kami talaga ng language barrier dahil si Kuya ay hindi marunong mag-English at hindi rin marunong mag-Tagalog. If I remember it correctly, taga Mindanao si Kuya. I just forgot the place. We are now here in Batu Cave, Kuala Lumpur, Malaysia. Yep. Can we go up there? Do you wanna go up? And wala naman din daw makikita doon sa taas. Go up so, the stairs? pag-akyat mo, wala, yun na yun. So, It's gonna be so tiring. So, ayan, tita problems na yan kasi masakit na sa tuhod umakyat, no? Pang mga bagetsyong lang yan. And actually, marami talagang mga umaakyat, no? Usually, meron nga mga thunders na. And most of them na nakita ko ay mga Indiano or mga, I don't know, Pakistani. I'm not sure kung anong lahi nila, pero parang ganon. Sa mga ganong levels. And tuwang-tuwa yung ano ko kasi ang daming mga birds. Ayan, mga kalapati, mga dogs, and marami ring mga monkeys dito. So, aliw na aliw siya. And inaya niya rin ako na, Mami, let's go up. Let's go up in the stairs. Sabi ko, no baby, I can't. Just go. But sabi ko, sige, okay, let's go up few steps. So, naka-2 or 3 colors kami. First yata is blue, red, and pink. So, hanggang dun lang kami. And sabi ko, let's go down na. Kasi inihingal na ang lola mo. So, ayan. Nag-picture-picture din kami sa stairs. And dyan, around the area
Madami namang mga spots na magaganda dyan. Nag-grab naman ulit kami papunta dito sa Petronas Tower. Sabi ko, let's go. And then, ayan. Here, tuwan-tuwa ako kasi, diba, nakikita lang natin siya sa pictures, sa online, sa YouTube, mga vloggers. Now, we're here. Nakakatuwa. And, hindi ako nakapag-book kasi gusto ko sanang magpunta dyan sa loob. But, awan ko, hindi ko siya binook ng maaga. It's my mistake as well. So, yan. Diyan lang kami, sa baba. Pero okay lang din naman kasi, wala lang. You're just gonna go up and see, overlooking, ganyan, 1,000 pesos yata yung worth ng isang tao pag umakyat ka dyan. So, ayan, nag-emote ako. Taylor Swift. To see you there, to see you there. Charot. Pagbigyan nyo na ako kasi transition yun. So now, andito na tayo sa Surya KLCC. It's a mall. Para mag-lunch. So pumasok kami dyan. My gosh. Sobrang daming mga mamahaling brands na alam nyo na hindi naman natin afford, but for the vlog, ayan. And then, naghahanap kami dyan ng makakainan. And, una, libot-libot lang muna kami. Naglakad-lakad lang muna kami. And then, ayun, hindi namin mahanap yung level kung saan yung kainan. So, nagtanong na rin naman ako dyan sa concierge. And, ang unang tanong sa akin was, ano po bang gusto nyong kainin? We have restaurants, we have, ang dami niya sinabi, pero yun. Ito nga, nakakita na naman ng bata ng mabibili, of course. Eh, sabi ko no, but, yeah, yan, kaligayahan niya yan. And reward na rin niya dahil nga napagod siya kakalakad. So, sabi ko, sige, go. And it makes him, you know, ano siya na-energize siya. So, sabi ko, sige na nga, go. Ano siya, parang bumabalik yung energy niya pag nakakakain siya ng gusto niyang kainin. Sabi ko, sige na nga, go. Kasi kawawa rin naman, lakad ang lakad. Napagod siya. So, ayan, happy na naman siya. And then, ayan, punta kami nga dito sa food court. Ang saya kasi ang daming food, of course. Ang daming pwedeng pagpilian and mahaba yung pila and so gutom na kami. And ayan, ang napili kong kainin para siyang ang tawag doon, pad thai. Pero masarap ha. And then noodles, ramen kasi gusto ng ko ramen daw. And then this mixed berry shake. Masarap siya for me. And unang-una ayaw ng anak ko, but then nagustuhan din niya. And I found this Batcha coffee. Batcha, is that how you pronounce it? I'm not sure, but ang haba ng pila dyan. And sarap ng pastries nila. Grabe. Next stop natin is the KLCC Tower. What? So high! Ang ganda dito sa taas. Grabe. Nagbayad ako ng 3,000 pesos dito for the three of us to go to the Sky Deck and Skybox. Super happy din si Bagets. He smile. But bummer, tong ulan na to na may kasamang lightning dahil pinababa kami. So ayan, nag-ice cream na lang kami. Nakakaloka, na sad kami kasi almost our turn for the picture taking and raining guys. So canceled yung aming Skybox and Sky Deck. We're actually nakapag-Sky Deck na kami pero nung turn na namin sa Skybox, well almost our turn for Skybox. Umulan. May pila kasi siya and then picture taking. So no refund. So sabi, i-stampan daw yung aming ticket. And then, there's 1 week na pwede kang bumalik. So, uwi na kami
So, hindi pala ako nakapag-take ng video, pero lumipat kami ng condo. I mean, nag-Airbnb kami. Sa tapat lang din ng condo ng friend ko sa may Mercue Summers na condo building. And it's near lang din dito sa Petronas Tower. And ayan, nung gabi na, nag-meet up ulit kami. And ayan, ginala niya kami dyan sa may Petronas Tower sa gabi kasi maganda nga daw yung view. And then, nagpunta kami dito sa Loma Bridge. Ang ganda-ganda niya sa gabi. Talagang bongga nung lighting show nila. Nag-iiba-iba yung color ng bridge. And wala, nakakaaliw. Ang sarap kasi tingnan and mag-picture-picture. Ang daming ano dyan, ang daming mga turista din na nagpapapicture. Tapos ayan, merong mga cameraman dyan na magbabayaran mo sila and they will take good pictures of you. And then, sobrang haba ng nilakad namin papunta dito sa Jalan Alor, kaloka. Ito yung kanilang food market, food street market. Ayan, lagkit na ako niyan. So, ayun, kumain kami dyan, seafoods and mga satay. Masarap in fairness. And then, pabalik, nag-train na kami and diretso na to doon sa malapit na sa aming condo unit. And habang nag-emote ako dito sa gilid-gilid, overlooking Petronas Tower, I realized you have to be prepared physically, emotionally, mentally, especially financially, no? Kasi for you to be able to enjoy this kind of trip,